Hi buyers! For today's video, tuturuan ko kayo kung paano pilapan itong reservation agreement. From the upper side, leave it blank na lang. Let's proceed to the buyer's information. Individual, ito yung mga single. Married to, ito yung kasal pero hindi makakapirma yung spouse nila. Pero isusulat pa rin natin yung details ni spouse. Spouses, both sila pipirma dito at magpipill up. Corporation, company name, pero ang pipirma dito is yung may-ari ng company. Minor, below 18 years old, pero may quick claim na form na pipilapan. I-attach na lang dito. First name, isusulat natin dyan. Middle name, last name, tax identification number kung meron tayong TIN ID, occupation, work email address kahit hindi na yan, gender, date of birth, civil status, citizenship, personal email address. Importante to kasi dito isi-send yung schedule of payment. Passport number, kahit hindi na yan. Residence, ilagay natin yung complete address dito kasi dito isi-send yung contract to sell. Telephone number, kahit hindi na yan. Mobile number na lang yung ilagay natin. Kung based abroad ka, lagay mo na lang yung country code. Office, employer name, lagay natin dyan. Complete employer name. Kahit wala na yung telephone number ng company and mobile number ng company. Then, lagay natin dito kung saan natin gustong i-deliver yung documents. Kung residence ba siya, check natin yan. Kung office ba siya or kung others na for pick up. Kung meron tayong authorized person. Alternate contact person. Ilagay natin dito, hindi siya kasama sa ownership pero trusted natin siya. Pwedeng kamag-anak, kaibigan. Kasi pag hindi ka makontak, siya yung kokontakin. Kasi baka ipadala yung contract to sell or yung documents dun sa address. So, lagay lang natin yung details ni alternate contact person. Proceed naman tayo sa spouse. Kung married. Kung married to siya, kailangan pa rin niyang isulat yung details ng spouse. Kahit hindi na pumirma. Kahit yung isa lang ang pipirma. Ilagay lang natin dyan yung first name, middle name, last name. Kung meron TIN ID, tax identification number, gender, date of birth, civil status, citizenship, occupation, passport number kahit hindi na yan, personal email address, work email address kahit hindi na rin yan, residence, complete residence kailangan yan, telephone number kahit hindi na yan, mobile number ni spouse kailangan yan. Then, sign-in signature na lang tayo sa signature over printed name, si principal buyer, tapos si spouse naman is signature over printed name sa right side. So, ganun lang guys. Let's proceed to the Annex A kung meron tayong co-buyer. At kung single ka, hindi ka pa kasal, sa Annex A pipirma yung partner mo, hindi siya sa spouse. Annex A, ito yung pipilapan ng co-buyer. Pag meron kang co-buyer, let's say partner or girlfriend, boyfriend, hindi pa kayo kasal, sa Annex A siya belong. Or kapatid mo, pinsan mo, kaibigan mo, kamag-anak mo na co-buyer mo, sulat lang natin yung kung individual siya, kung single yung co-buyer. Kung married to siya, married pero hindi makakapirma yung partner, spouse, dalawa silang pipirma, minor below 18 years old. Sulat lang natin yung first name, middle name, last name, kung merong TIN, tax identification number, occupation, gender, date of birth, civil status, citizenship, passport number, leave it blank, personal email address na lang kasi isisisi sila. Work email address, leave it blank. Residence, isulat din natin dyan. Telephone number, leave it blank. Mobile number ni co-buyer, kailangan yan.
Office employer name, kailangan din to. Address ng office, kailangan yan. Mobile number, hindi na kailangan. And telephone number, hindi na kailangan ng office. Spouse details, kung kasal yung co-buyer natin, sulat lang din natin yung details dyan ng spouse. Kung married to, kailangan pa rin siyang isulat. Each co-buyer, tag-isa sila ng form ng Annex A. Attorney in fact, kung gusto nyo mag-appoint ng SPA, let's say, ayaw nyong ipadala yung document sa ibang bansa, tapos may isang SPA kayo na pipirma dito sa Pilipinas. Pero bihira lang naman nitong gawin ng mga clients ko kasi gusto nila mismo sila ang mag-sign ng documents or contract to sell. Kaya okay lang ipadala sa ibang bansa. Then after, sign in signature lang tayo sa left side, yung sa upper side. Sa right side naman, yung sa lower side, si spouse. Nga pala guys, kung marami kayong co-owner or co-buyer, sa Annex A lang pipirma. Kung 5 siya, 5 Annex A yung pipirmahan ng co-buyer. Hindi kasi sila pwedeng sama-sama. Yung principal doon yun sa isang form na diniscuss ko kanina, lahat ng co-buyer dito sa Annex A. Kung kasal sila, laging isusulat sa spouse yung details. Let's say 5 yung co-buyer, tapos 3 doon yung kasal. Yung 3 form doon, merong spouse details. Ito pala yung back portion ng reservation agreement. Pipirma dito yung principal, kung kasal siya, 2 silang pipirma. Tapos yung co-buyer na pumirma dun sa Annex A, tag-isa rin sila nito. Kung kasal siya, 2 pirma yan magkatabi. Kung principal, single, tapos may co-buyer na single, tag-isa pa rin sila na form na ganito. Payment undertaking. Kahit kami na yung magsulat ng details sa upper side, check nyo na lang kung anong preferred nyo na bills payment. Sign in signature na lang kayo below. Overprinted name. Pag marami kayong owner, dito kayo pipirma lahat. Sign in signature. Kung 3 or 4 or 5, isang form lang ng payment undertaking. Ito naman guys, yung bagong 1904 na SMDC. So, fill-upan lang natin yan. Ang each buyer, tag-isa sila nito. Kung kasal sila, tag-isa lang din sila nitong 1904. Proceed na tayo sa number 5. Check lang natin dyan kung ano yung citizenship. Lagay lang natin dyan kung mayroon ba tayong foreign tin, country residence, taxpayer name, your last name, first name, middle name, nickname, taxpayer name, registered name. So, yung pangalan natin. Leave it blank na lang natin yung number 10. Then, yung number 11, sulat natin dyan yung details. Then, kung meron tayong local address, sulat na lang natin dyan. Then, proceed na tayo sa number 12 kung meron tayong foreign address. Then, sulat na lang natin dyan sa number 13 yung birthday, contact number. And also, number 17 and number 18, importante yan, mapilapan. Then, sign and signature na lang tayo sa taxpayer, authorized representative, sign and signature over printed name. So, that's it guys. Natapos na nating pilapan itong form, how to reserve a unit in SMDC. Congratulations! If you still have question regarding the form, feel free to contact me or message me. Thanks for watching!